Sa magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at muli, sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Tayo po lahat. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Isa pa, tayo po lahat. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Lubos ang biyaya, sapat ang pagpapala sa lahat na lumalapit sa inyo, Panginoon. Tayo po lang. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Isa pa, tayo po lahat. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Ibibigay ang buong puso. Palakpakan po natin ating Panginoon. Yes, Lord, patuloy tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Yes, Lord, sa pagkakataon na to, patuloy natin damhin ang presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord. Hayaan natin na mangusap ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Yes, Lord. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Tayo pong lahat. Walang hanggan, katapatan, yes, Lord. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, Esther, katapatan sa buhay.
habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa iyo ang papurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, O Diyos. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. This time, inaniya ko po lahat na itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Even the praise and worship team, stop muna sa pagtugtog. Itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Sige po. Taas natin ating mga kamay. Stop muna sa pagtugtog. Lahat ng mga ginagawa natin ngayon, taas natin ang ating mga kamay at sama-sama tayong umawit. Pupurihin ka sa awit. Sige po. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sa Diyos ang pinakamataas na mapupuri. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo.
O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. manalangin, dakilang Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa lahat ng mga bagay na binigay mo sa amin. Niluluwalhati ka
namin, Ama, dahil sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po kaming gabayan sa umagang ito, sa pansimula ng aming panambahan, ang Espiritu Banal mo, Panginoon, siyang sumubaybay sa bawat makikibahagi sa panambahang ito. Nawa mga pag-aawitan na aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Ang mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan na gagamitin mo sa oras ito, sa magitan ng iyong lingkod, ay magbuhat sa iyo, Panginoon. Papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat pag ihanda mo ang aming puso at pag-iisip sa pakinig. Muli ito po ang aming dalangin ng may pagkapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang dalangin. Sabay-sabay po natin pagkasi ng Ama namin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, hindi naman sa lupa. Bigay mo sa amin ngayon aming kakanin sa araw-araw. At patawad mo sa amin ang aming mga utang. Kaya naman namin nagpapatawad sa mga utang sa amin. At huwag mo kaming hatid sa tukso, kundi ligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalatian, magpakailanman siya nawa. Tayo po ay maupo at ating pong awitin na may kasiglahan ang O Pag-ibig na Dakila. Pag-ibig na dakila, mapasaminawa. Sa tahanan mo'y tugma, usugin sa biyaya. Ika'y lubang mahabagin, Jesus na magiliwin. Kaligtasan mo'y ibigin, sumapuso namin. Si Espiritu'y ilakip sa damdaming may hapis. Maghari sa aming isip, nang sa iyo'y masanib. Huwag mo kaming pabayaan, sapit ang kasamaan. Ang banal mong kalooban, kami ay panunan. Kailangan namin ngayon ang nilak mong hinahon. Huwag bayaang maparoon sa lapang panginaton. Hangad naming kabuhayan, nasa sa iyong damay. At hindi masusukungan sa sinamang tinapay. Tayo po ay tumayo. Taos po sumdalangin sa Diyos lumang mahabagin ay siya natin
Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri, sinasamba, dinadakila. Nilulhati ka namin, Panginoon, sa banal at dakila mong pangalan. Marami pong salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa banal na presensya niyo po sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat tinipon muli kaming mga anak mo, kaming magkakapatid sa inyong Iglesia Unida sa kanyang kalaganapan at dito sa amin sa kongregasyon ng Tipas para kami ay dumulog, manambahan, papurihan ka at pasalamatan ka, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, narito kaming mga anak mo, nagsusumamo, Panginoon, at dumudulog sa iyo, Panginoon. Inlalapit namin at itinataas namin, Panginoon, ang kalagayan ng aming Pastor Panginoon. Na ikaw ang nakababatid at nakakaalam ng lahat ng pangyayari sa kanya. Sa ngayon ay nandoon siya sa ICU, sa ospital, Panginoon. At may mga procedures na ginagawa sa kanya, Panginoon. Panginoon, hipuin, haplusin, hagurin niyo po na inyong mapagpalang kamay ang kanyang pangangatawang pisikal. Tulungan mo po, Panginoon, at kasangkapanin at bigyang wisdom ang mga doktor na tumitingin sa kanya at nag-aalaga sa kanya. I-bless mo po, Panginoon, ang mga gamot na kanilang binibigay sa kanya. At higit sa lahat, Panginoon, ang mga procedures na ginagawa sa kanya. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot. At bawat isang panalangin ng mga anak mo ay iyong pinakikinggan at tinitingin. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang magbibigay lunas at kagalingan sa karamdamang ito ng aming pastor sa kanyang sinapit sa kanyang pangangatawan. Mawawala na po ang anumang bakterya na nasa kanyang pangangatawan. Yung mga pagdadialysis sa kanya, Panginoon, procedures na ginagawa sa kanya, samahan mo po siya, tulungan at pangunahan. At kayo ang patuloy na humaplos, humagod sa kanyang pangangatawan. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo ang patuloy na mangangalaga at magbibigay lunas at kagalingan sa aming pastor at darating ang linggo na makakapiling at makakasama namin siya dito sa aming pananambahan sa iyo para pasalamatan ka at papurihan ka. Pangunahan niyo po rin at samahan ang kanyang buong family, Panginoon. Palakasin mo po, Panginoon, ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, sa umaga pong ito, Panginoon, pangunahan niyo po ang lahat na may mga bahagi sa aming pananambahan. Higit sa lahat, ang aming pastor, Gamaliel Filio, na maghahatid ng iyong banal na mensahe, aral at tuntunin sa bawat isa sa amin na gusto mong ituro at ipahayag sa amin, Panginoon, ngayon pong araw na ito. Mangusap ka po sa puso at isipan ng bawat isa. At tunay na lahat ng iyong mensahe, aral at tuntunin ay aming maging gabay at aming sundin sa aming pamumuhay sa tulong ng banal na Espiritu. Patuloy na ilalapit namin at nadalangin, Panginoon,
ang iyong Iglesia Unida sa kanyang kalaganapan, na sa araw na ito, sa umagang ito, ay sama-sama kaming nagpupuri at nananambahan sa iyo. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang iglesyang ito, Panginoon. Ang aming mga obispo, ang direktoryo, ang mga laiko, Panginoon, ang bawat distrito, Panginoon, at local churches. Ang banal na presensya niyo ang mapa sa bawat isa. Gayun din po, Panginoon. Tinudulog at inilalapit din namin, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso at pag-iisip. At patawarin sa aming mga pagkakasala na nagagawa namin sa iyo at sa aming kapwa. At maging karapat dapat kami, Panginoon, sa pag-aalala ng iyong banal na hapunan na aming aalalahanin at gagawin ngayon pong umagang ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo ang patuloy na mangunguna at mangangalaga sa aming bansa. Napakaraming challenges, napakaraming suliranin at problema, Panginoon, kinakaharap ng aming bansa at ang aming pamunuan. Bigyan mo po ng kakayahan ang aming Pangulo, ang kanyang kabinete, ang mga local government units, Panginoon, hanggang sa barangay level. Isintabi nila ang kanilang sariling kapakanan. Unahin nila, Panginoon, ang mga mamamayan, Panginoon, lalong-lalo na po sa napakabigat na suliranin at sunod-sunod na pagsubok na dumarating sa aming bansa. Huwag niyo po kami pababayaan, Panginoon. Tulungan niyo po kami lagi, higit sa lahat, Panginoon, ang mga namumuno sa aming bansa. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na nasa iyo lagi ang kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaang nagmumula sa iyo ay tunay na kapayapaan at hindi kapayapaang dulot ng mundong ito. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin sa pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Ang daing namin, O Diyos ay lingid, kaya paibigin, aming tanggapin. Amen. Sabay-sabay po nating sambitin ang ating pag-amin ng ating mga kasalanan. O Panginoong Diyos, kami ay humaharap sa iyo bilang mga anak at lingkod. Umaamin na kami ay isinilang at nagpapatuloy sa kasalanan. Nilabag namin ang iyong mga utos. Hindi kami nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Hindi ka namin inibig ng aming buong puso, pag-iisip, kaluluwa at lakas. Hindi inibig ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Inaamin namin ang aming kasamaan. Kami ay nararapat na nasa ilalim ng iyong sumpa at kahatulan. Pawiin mo po sana ang aming mga paglabag. Hugasan mo po ang aming mga kasalanan. Patawarin at linisin mo kami sa lahat ng hindi matuwid. Bigyan mo kami ng awa, O Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadapot ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mangagliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya.
Dadako na po tayo sa tugo ng pagbasa. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos, pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. At si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Meloha bilang propeta na hahalili sa iyo. Ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Tayo pong lahat, ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuluhod kay Bahal at hindi humahalik sa kanyang imahe. Sabay-sabay po natin banggitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing, sa 3 araw na buhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, Ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Shalom. May papurihan at ang anak at ang Espiritu, buhat sa unang muna, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Manatili po tayo sa pagkakatayo at ating babasahin ang pag-aaralan natin ngayong pong umagang ito. Ito po ay matatagpuan sa unang mga hari 15:5. At ganito po ang sinasabi, at siya ay nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na Enebro. At narito, kinalabit ng isang anghel at sinabi sa kanya, ikaw ay gumising at kumain. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay makakaupo na. At makakarinig po tayo ng isang tanging awit buhat sa Tipas Unida Choir.
Maraming salamat sa mapagpala at biyayang ipinagkanta na awitin na ipinagkaloob sa atin ng ating koro. Ihanda natin ang ating mga puso't pag-iisip at tayo ay pagpapalain muli ng ating Panginoon at tuturuan at gagabayan ng kanyang mga aral at tuntunin na ipapahayag sa atin ng ating Pastor Gamaliel Filio. There is only one God. There is only one Lord. There is only one man, name given by whom man is saved, and the name is Jesus. Restoration. Word meaning muna tayo, restoration. Ang ibig sabihin, ganito ang kalagayan, naging ganito. Ang gusto natin, sa kalagayang naging ganito, magbalik doon sa dati. When God created man, nilikha niya ang tao ng walang kamatayan. Subalit nagkaroon ng pagkakasala at nagkaroon ng kamatayan. Ngunit sa state na ito, we want to go back doon sa walang kamatayan. Ang problema, how? How can man go back to this state na wala siyang kamatayan? It took God to come down, to become a man, suffer for man, ipinako sa krus, at ito ang ating inaalala ngayong umaga. Mga magulang, mga kapatid, ganito kahalaga ang restoration na ito. Gusto nating makabalik doon sa kalagayan na wala tayong kamatayan. Pero paano? Paano ang tao sa kanyang sarili ay makababalik doon sa wala siyang kamatayan? Unless God do it for us. At ginawa niya ito para sa atin. Ito ang ating inaalala ngayong umaga. Ito ang kahalagahan ng sakramentong ito sa ating buhay. Ang kalagayan natin ay mayroon tayong kamatayan, but we want to go back. Restoration doon sa walang kamatayan. And God did it for us. And we must remember, dapat alalahanin natin, God did it all for us. Wala tayong kamatayan dati. Subalit tayo'y nagkasala at tayo'y nagkaroon ng kamatayan. But God wanted us to restore us back doon sa walang kamatayan. And so He went down to die for us. This is what we remember. Sino ka ba? Ganyan ka lang sa Diyos.
But for God so loved the world, ang buong sanglibutan ay kanyang mahal. Alam niyo kung sino ang kanya binigay? Ang kanyang bugtong na anak. Upang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God wanted to restore us back doon sa walang kamatayan. But we must go back to God. Ang panahon nga, nung panahon ko, simple lang ako, 84. Kasi noong bata pa ako, dito sa Tipas, simple lang ang buhay. Simple ang paligid. But God is there. Subalit mayroong kamatayan ng tao. Pero ang sabi sa atin sa Biblia, sa Sunday School, though you were dead, yes, you shall live. And live forevermore. Paano yun? Hindi kayang gawin ng tao. God wants to restore us back doon sa walang kamatayan. Pero ninanais niya naman na tayo, tanggapin mo na ginawa niya ito para sa iyo. Ang Diyos lahat ang gumawa. Ganong kalaki ang utang na loob natin sa Diyos. Ganong ang utang loob natin sa Kanyang pagmamahal sa atin. Biro mo yung bugtong na anak niya, ibinigay niya sa atin. Upang kung tayo sumampalataya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. To restore us back to where God created us. Without sin, without death. Yun ang Kanyang gusto sa atin. Ang dali naman magpunta sa kapilya. Ang dali naman sumama sa Sunday School. Ang dali naman gumawa ng mga bagay na yan. Ngunit yung iligtas mo ang iyong sarili. Mahirap. Hindi mo kaya. But God can do it for you. Sumasampalataya ka ba sa Diyos? Do you believe in God? Do you have faith in God? Daling sagutin, yes! But do you really believe in God? Ang hirap dyan sa pagtanggap. Sinusubukin ka ng Diyos eh. Ako nga nun, nakapasa ako sa UP. Kaso, a week before, on the day, nag-start ang pag-aaral, nagkasakit naman ako. How can you believe in a God na ganun? But God was good. And He blessed
me all the way. Yung karamdaman na wala. Biruin nyo, nag-40. 40 yung, nagdideliryo na nga ako eh. Eh, ang nanay ko noon, hindi naniniwala sa gamot. Isa lang gamot ng nanay ko. Prayer lang. Si Gamaliel, si Galying, 40 na ang lagnat. Ayaw pa rin po ipa-doktor. Panalangin lang. Hindi pala lang. Dahil mula doon, gumaling ako. 40 yung lagnat, bumawa, nawala. Because God is there. Nandun ang Diyos. All the way. Kaya nga noong ikukwento ko lang sa iyo. Nung gumraduate ako ng high school, sabi nila magpastor ka na. Andun lang kasi ang Union Theological Seminary noong araw eh. Sa kabila lang ng kalye namin noon eh. Yes, sabi ko, magpapastor ako, pero hindi ngayon. Pag-graduate ko ng college, punta ako UP, nakagraduate ng college. Wala pa rin, hindi pa rin nagpastor. Alam niyo kung kailan ako nagpastor? Akala ko kasi safety na ako eh. Si Amang noon, sabi ko kay Amang, Amang, forever. Sabi ko sa kanya, katulong na pastor ako sa inyo. Ano yung mamalay ko na 1979 ba yung miss? Mamamatay si Amang. Hindi niya makakatanggi, di ba? Sabi ko, habang buhay si Amang eh. Eh, nawala si Amang. Si Gamaliel nagpastor. God, pag pinili ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos. Tago ka ng tago. Ayaw mong pumunta sa kapilya. Ayaw mong maging pangulo ng Sunday School. Ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng lahat. But God said, ikaw, gusto kita. When God restores you, wala kang magagawa. And God loves you so much na lahat ng bagay magkakaroon ng katotohanan sa iyong sarili, sa iyong buhay. Mga magulat ng kapatid, ang pagmamahal ng Diyos na gayon na lamang. He will restore you. Ang restoration kasi ganito meaning eh. Di ba? Ganito ka, naging ganito. Ang restoration, gusto mong bumalik doon. Ano yung natin? Ang state natin walang kamatayan. Nagkaroon ng kamatayan. Lahat. Eh gusto natin bumalik. Ma-restore. How? God offered the way. At ito yung inaalala natin. If you accept Christ as your Lord and Savior, you will live forevermore. At totoo. At yan ang inaalala natin. Mga magulang at mga kapatid, anong kahulugan ng restoration? Ang ibig sabihin, ikaw, babalik ka sa Diyos. Sasabihin mo, ikaw ay totoo. Ikaw ang nasa aking buhay. At pagpapalain ka. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Hindi siya magkukulang sa iyo. At yan ang ating inaalala. Madali kasing
kumuha ng kupita, kumain ng tinapay. Ngunit yung sabihin sa Diyos, Lord, I'm yours. Paghandaan niya na yun. Kasi pag sinabi naman ng God, ng Diyos, sige akin ka. Noong araw, sabi ko, pag tinanggap mo ang Diyos, lahat ng magagandang bagay mangyayari sa buhay mo. Kaso minsan kung kailan mo tinanggap ang Diyos, saka nagaganap mo maraming mga bagay na sapon na sa iyong buhay. But don't worry about it. But because God will restore you. Lagi na, hindi ka niya pababayaan. Ako po sa 84, sinasabi ko sa iyo mga bata, hindi nagpapabaya ang Diyos. Lagi na. Minsan yung gusto mo, hindi yan na nangyayari. It is only later on, kaya pala. Kaya meron salitang, kaya pala, di ba? Madalas yan Madalas. Iwas ako ng iwas magpastor. Sinabi ko kay Amang, habang andiyan ka, hindi ako katulong na pastor mo ako forever. Nawala si Amang. Kaya si Gamaliel ay naging pastor. Alam niyo po ba itong biglang kumanta? Meron lang isang boses na mataas, na malakas. At sama ng buong kongregasyon sa pag-awit sa Panginoon. Hindi kailangan ng instrumento. Hindi kailangan ng mga modern techniques. Subalit ang puso ay naroon sa pagsamba sa tunay na Diyos. And God transforms us. At narito, sabi nga nung tinatayo ito, sabi ko, isa kayo kukuha ng pera. Naitayo ba? Diyo naitayo, no? Ngunit kung makikita niyo yung kapilya nung araw dito, at makita niyo yung kapilya ngayon dito, ganyan kalaki, sabi na, naihibang ka. Ngunit naganap. Kaya sabi ko, wala nang hibang-hibang. Kapag ang Diyos ang nagsabing, ito ang magaganap ang bagay na ito. God restores us. At kung paano si Elijah, inalagaan, transform ng Diyos, i-restore din tayo. Lagi na. Sa lahat ng panahon. At mamaya, gagawin natin to. Ang hirap sa ginagawa ng regular, nawawala ng meaning, di ba? Subalit, bigyan natin ng meaning. God came down, shed His blood for you and for me. Ang kanyang katawan niluray-luray, hinagupit para sa iyo at para sa akin, to restore us. He restored Elijah, and He will restore each and every one of us. Ngunit kailangan lamang ngayang ating pananampalataya na mayroong tunay na Diyos at Siya ang mag-aalaga sa iyo
all the way. Restoration. Lagi na sa ating buhay, ang Diyos ang mag-aalaga sa atin. Hindi tayo pababayaan at itong ating aalalahanin. Upang ipakita sa iyo, bumaba siya and suffered for you and for me. And we remember ang ginawa niya para sa iyo at para sa akin. To restore us back to sa kalalagayan na walang kamatayan. Sabi ko, ay, nung una sabi ko, makuteno kasi ko nun eh. Ang sabi kasi, magkakaroon ka ng buhay at buhay na walang hanggan, magpakailanman. Paano yun? But I did not know that God truly will do it for you. Ang Diyos na lahat bahala sa iyo. At gagawin niya ang bagay na ito. Ang iniwan niya lang sa atin, ito. And for us to have meaning, kahulugan ng bagay nito sa ating mga buhay. Ang katas ng ubas ay ang kanyang dugong itinigis. Itinigis. Ano ba yung itinigis? Dumaloy. Para sa iyo at para sa akin. And God did it for you to restore us back doon sa walang kamatayan. Ang original state po natin, walang kamatayan. Ang state natin ngayon, mayroong kamatayan. Sabalit lahat ng mga Kristiyano, ang sabi, kapag tinanggap mo si Jesus, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na mamamatay. At ito ang katotohanan na ating inaalala ngayong umaga. Meron isang bagay na namimiss ako talaga. Sasabihin ko na, namimiss ko lang, hindi ko sinasabi, ibalik natin. Namimiss ko kasi yung kneeler. Nung araw po kasi kami, may kneeler dyan. Sa pagtanggap, kung sino lang yung gusto tumanggap. Kaso mahaba. Kasi minsan, limang salang ba yun? Umahaba. But somehow, para sa akin, gusto ko yun. Gusto ko yun. Kasi yung pupunta ka rito at luluhod sa harap ng Diyos, parang, ewan ko sa inyo, maano sa akin, malaki ang kahulugan. Matagal, pero ano ba yun? Every first Sunday. Nung araw, pero nung araw na meron kaming unspoken agreement na kapag magsisermon ka, maiksi lang. Kasi mahaba nga yung dahil binago na ngayon, pwede na magsermon ng mahaba. Kaya ako, pwede na ako magsermon ng mahaba. Pero hindi ko gagawin yun. Ang mahalaga lang sa akin, alam mo, the promise was, tignan nyo, 39 books sa Old Testament. Lahat ng prophets believed that God will come down. Even Isaiah,
pinredict, pinaprophesy that God will come. Sinabi niya pa nga kung paano siya mag-suffer, but He did not come in the time, even in the time of the prophet Isaiah. Any of the prophets. Sa New Testament na siya dumating, di ba? But God is so good to us. Sa banal na kasulatan, sa New Testament, meron sinasabi, mas mapalad daw yung, sa Old Testament kasi, promise lang that God will come. It is only in the New Testament that God came. So, sabi, mapalad na sila. Pero ang sabi sa Bible, mas mapalad yung hindi nakakita sa pagdating ni Christ, subalit nananalig at nananampalataya. Tayo yun. Wow! Tayo yun. Hindi natin nakita si Christ. We did not see Him come down. We did not live with Him. But we heard of Him. At tayo'y nanampalataya. At ito'y mahalaga sa atin. Tayo'y nanampalataya sa hindi natin nakikita. Na nararamdaman lang natin na narito ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, who died for us. Remember, and He will restore you and me sa buhay na walang hanggan. Ngayon at magpakailanman. Tayo po'y tumayo. Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong patnubay at pagpapala sa lahat ng iyong mga kalinga na binibigay mo sa amin. Ngayon ay padamo mo sa amin ang iyong sarili sa aming pagtanggap ng katas ng ubas at ng iyong katawan, ng osya at tinapay, ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor na tunay na nagbigay kahulugan ng salitang restoration sa bawat isa sa atin. Para naman sa ating paghahandog ay papakinggan natin ang mga tanging awit ng ating kapatid na Isaiah Filio at JC Cayabyab. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglad. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasan kang lagi,
maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, ika'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa bang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. May tanggap yarihan doon ng pusong may lugod. Pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Dadako na po tayo sa pagbabasbas. Unahin po na, tayo po may makakaupo na. Dadakutan po tayo sa pagbabasbas at uunahin po muna natin yung mga sumapit sa kanilang mga kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal, at iba pa, at sa susunod po ang mga magpapasalamat sa ating Panginoon. Unahin po natin yung may mga kaarawan po at sa anibersaryo ng kanilang kasal.
po ay tatayo at tinatawagan po ang Elder Pearl at ipapanalangin natin ang ating Pastor Erlantan. Sa sandali po ito ay tataas natin sa ating Panginoon ang haligi ng ating iglesia sa dako ng Tipas na batid naman ng bawat isa sa atin ang kanyang kalalagayan at this point in time. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, we praise and thank you, Lord, sa lahat ng mga biyayang patuloy mong pinagkakaloob sa aming iglesia, sa dako ng Tipas, pati na sa bawat members ng aming iglesia. Bagamat alam namin, Lord, hindi kami karapat-dapat. Lord, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Pati na ang aming pagwawalang bahala sa mga taong nangangailangan ng katawan upang ang bawat isa sa amin ay tunay na maging worthy sa pagdulog sa iyo. Sa sandaling ito, Ama, sama-sama ang iyong mga anak sa pagtataas sa iyo sa aming Pastor na kasalukuyang nasa banig ng karamdaman. Lord, naniniwala ang bawat isa sa amin na ikaw ang dakilang manggagamot. Naniniwala kami, Ama, na walang imposible sa iyo. Lord, grant wisdom sa kanyang medical team upang ma-diagnose nila ng maayos ang kalagayan ng aming pastor upang ang tamang gamot at procedure ang gagawin sa kanya. Lord, bigyan mo po ng strength at kalakasan ng katawan ng aming pastor upang ang lahat ng mga gamot at procedures na gagawin sa kanya ay tunay na ma-endure niya at magdulot sa kanya ng ganap at maayos na kagalingan, Lord. Lord, alam namin at this point in time, ang aming pastor ay nasa iyong embrace at hindi mo siya pababayaan. Lord, alisin mo ang lahat ng mga sumasakit sa kanya. Give him peace of mind. Give him joy. Na sa panahong ito ay ino-offer niya ang kanyang karamdaman sa iyo, tinataas sa iyo. Alam namin, Lord, ikaw lamang ang may kakayanan. Bigyan siya ng mabilis at complete na kalusugan, Lord. Lord, we also lift up to you ang kanyang pamilya na alam namin sa panahong ito ay tunay na nag-aalala. Subalit alam namin, Lord, patuloy ang kanilang faith na hindi mo papabayaan.
ang aming Pastor Lord, masdan mo ang bawat isa sa iyong mga anak na member ng Tipas Unido Church. Ang kanilang taus-pusong pagsamo sa iyo at this point in time. Lord, alam namin we need not worry dahil ang buhay at kalakasan ng aming Pastor ay nasa iyong kamay lamang. And at this point in time, Lord, we thank you. We thank you and we're claiming already na bibigyan mo siya ng speedy and complete healing, Lord. Thank you, Lord. Dahil andyan ka na patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa iyong mga anak. Lalong-lalo na sa aming Pastor All this we pray in Jesus' name. Amen. Manatili po tayo sa pagkakatayo at dadako na po tayo sa banal na hapunan. Inaanyayahan po ang mga elders at mga TNP sa dakong harapan. Kung sino mang magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid, at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng buong sanlibutan din naman. Kaya nga, kayo na sa ngayon ay magsisising tapat at tunay sa inyong kasalanan ay nasa kawan at pag-ibig ng inyong kapwa. At gumaganap na kusa sa pagbagong buhay. Umalinsunod sa mga utos ng Diyos at tinutunton mula ngayon hanggang sa inaharap ang mga banal na landas. Mangagsinulog kayo dito na taglay ang buhay na pananampalataya at tanggapin ninyong itong hapunan ng Panginoon para sa inyong kaaliwan at magsiluhod kayo na may buong pagnanasang makamtan sa Diyos ang kapatawaran sa pangalan ni Kristong ating manunubos at tagapagligtas. At gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagsusulit sa Diyos ng lahat ng mga nagawa ninyong kasalanan. Tayo po'y manalangin. O Diyos na lubang makapangyarihan, Ama ng aming Panginoon sa Kristo, lumikha ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin at kinitinatangis ang madlang kasalanan sa lahat ng oras ay aming nagawa sa pag-iisip o sa pangusap laban sa dakila mong pangalan, na siyang naghahatid sa makatwirang puot mo at karimarim sa amin. Narito kami na lubos na pinagsisihan at nagdadandang ng labi sa mga nagawang di nararapat sa iyong paningin. Maawa ko po sa amin, O Amang makapahabagin sa alang-alang sa iyong pinakaibig na anak na aming Panginoon sa Kristo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kalapastangan na tulot ngayon hanggang sa hinarap na kami makapaglingkod sa iyo ng buong pagtatapat sa tanging kararangal kaluluhati ng iyong pangalan. O mahabaging Panginoon, hindi kami nagnanasang dumulog sa iyong dulan sa pag-asa sa aming mga karapatan. Hindi nga, Panginoon, kundi dahil lamang sa paghahawak namin sa di malilirip mong mga kawan. Kami hindi nga nangarapat kahit mamulat ng mga mumula sa ilalim ng iyong dulang.
Tataputin ko, Panginoon, ikaw rin nga ang talagang mauwin ayon sa iyong katutubong taglay. Amen. Tayo po lahat, mawaing Diyos na walang hanggan, yaman sa paningin mo, hayag ng mga puso ng tao. Talastas mo ang lahat, minanasa namin, at walang lihim sa iyo'y nalilingid. Pakalasisin mo po pag-iis aming mga puso ng apoy yung Espiritu Santo upang magawa namin ang sa iyong may ibig na tunay at maluwalhat ng mong pangalan, alang-alang sa Kristong aming tagapagligtas. Amen. Ama namin sa kalangitan, dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig, ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na Kristo upang siyang magtiis ng hirap ng kamatayan sa krus sa pagtubos sa amin, na siyang naghain ng kanyang sarili upang maging sakdal at sapat na kabayaran sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang nagtatag ng sakramentong ito at pinagutos sa amin ang isang walang likas na pag-alala sa kanyang mahalagang kamatayan hanggang sa ikalawa niyang pagparito. Iniulog po namin sa iyo, o Amang mahabangin, lingapin mo kami at ipahintulot sa amin na kung matanggap namin ang tinapay at alak ng kalarawan ng kanyang katawan at dugo, ayon sa pananalikha ng iyong anak na aming tagapagligtas na Kristo, sa pag-alala sa kanyang hirap at kamatayan, ay mga kinabang kami sa tunay na pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ay binibigay ko sa inyo ng Panginoong Hesus na gabi siya'y pagkalulo ay namampot ng tinapay at nang siya'y magpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro. Pagkatapos na maghapunan na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alala sa akin. Sige, ito siya, ito yun. No? Kahit na sino, kahit na.
Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao, at tinumin ang kanyang dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at minom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at mali ko silang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ang tunay na pagkain, at ang aking dugo ang tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at minom ng aking dugo ay mananahan sa akin, mananahan at ako ay sa kanya. Kunin ninyo, tinapay na ito, ang larawan ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Nawayo kayo sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Kunin ninyo, tinapay na ito, ang larawan ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Nawayo kayo sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kunin ninyo sa araw ito, larawan ng dugo ng Panginoong Kristo, yuway sa ating mga Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kunin ninyo sa araw ito, nakalarawan ng dugo ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus nang gawin siya'y pagkalulo ay dumampot ng tinapay at siya'y nagpasalamat. Ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos ng maghapunan na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito o suwing kayo'y magsisinom sa pag-alala sa akin. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo, ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at muli ko silang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman, ang tunay na pagkain, at ang aking dugo, ang tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako ay sa Kanya. Tayo po ay manalangin. O Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, lumalang ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin ang inyong kabutihang pagkaama sa pagkakaloob ninyo ng inyong anak, ang Panginoong Jesucristo, na namatay sa krus sa pagtubos sa aming mga kasalanan. Sa mga sumandali pong ito ay naalala po namin, O Panginoong Jesus, ang inyong walang hanggang pagpapakasakit alang-alang sa aming katubusan.
Tulungan po ninyo na sa pag-aalala namin ito, sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay na kalarawan ng iyong katawan at pag-inom ng saro na kalarawan ng inyong dugo, ay lalong mapagtibay at magpalakas sa aming pananampalataya upang mamuhay kami ng may kabanalan at makapagbigay kalulatian sa inyong banal na pangalan. Tayo pong lahat, luwalhati sa Diyos at hastasan, at sa lupa ay kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao. O Panginoon Diyos, Jesucristo ang kordero ng Diyos, na inaalis mo ang kasalanan sa sanlibutan, mabagka sa amin. Ikaw na nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mabagka sa amin. Kristo na kaysa Espiritu Santo, o ikaw nga katastasan sa kalwalati Diyos Ama. Amen. Ang hindi matingkalang pag-ibig ng Diyos na sumasa ibabaw ng lahat ng pag-iisip ay siyang manahanawa sa ating mga puso sa pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon at ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang sirawang mag-ingat at magampon sa atin mula ngayon magpakailanman. Amen. Tayo po ay tumayo at ating banggitin ang ating mission statement. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa bawat sa po sa ating lahat. At welcome po sa atin pong Tipas Unida Church, the church that para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong February 1, 2026, sa atin pong naging pananambahan, ang naghatid po ng mensahe ang atin pong Reverend Gamaliel Filio. Tanging awit, Brother Isaiah Filio and Brother JC Kayabiab, gain din po ang TUC Choir. Ang nagsindi po ng kandila, Sister Cynthia Filio. Hymns leaders po natin, Sister Jenilyn Dimagila and Brother G-Boy Ocol. Narration leader, Predicador June Pagsisihan. Sa atin naman pong pananambahan next week, February 8, 2026, ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Predicador Jojo Filio. Tanging awit, Brother Ben and Sister Charm Filio. Ganyan din po ang TUC Children's Choir. Ang magsisindi po ng kandila, Brother Miko Magbalana. Hymns leaders po natin, Sister Grace Kayabiab and Brother G-Boy Ocol. Narration leader, TNP Joey Talampas. Sa atin naman pong midweek service and prayer meeting sa darating po na February 5, 2026, ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Predicador Jojo Filio. Patnugo, TNP Joey Talampas. Testimony, Sister Annabel Pagkalinawan. Tanging awit, Sister Kia Madmedu. At hymns leader po natin, Sister Grace Kayabiab. Ito pa po ang mga magiging speakers ng ating midweek service. February 12, Sister Annie Dimagila. February 19, Sister Gigi Ordonez. At February 26, ang ating pong Pastor Erlan Tan. Flower sponsor po natin para po sa linggong ito, Sister Kim Moral. Narito po ang mga paalala mula sa M310 Club.
Ang atin pong mga ikapo ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203179065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po itong i-transfer through GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po ma-record. Para din po sa NOAA Project Building Blocks, ang atin pong mga kaloob ay maaari pong ibigay ng cash through GCash and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation ay kunan din po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. Ang atin pong Sunday School ay nagpapatuloy every 8 a.m. po yan. For adult po, meron din pong online class. Yan din po ang atin pong prayer meeting every 6 p.m. po via Zoom. Ito po ay ginagawa tuwing Wednesday. Ang Zoom link po ay pinapadala sa TUC Members Chat Group. Yan din po ang atin pong Bible Study. Ito po ay every Saturday sa ganap po na ikadalawa ng hapon. Ang BS Family 1 and 2, ito po ay via Zoom. At BS Family 3 to 6 naman po ay face-to-face dito po sa ating iglesia. Muli po para sa lahat ng kababaihan ng ating iglesia, magkakaroon po ng New Year Fellowship ngayon po yung February 1, 2026 sa ganap po na 1:30 ng tanghali dito po sa ating iglesia. So ang attire po ay Best Cloud Dancer or off-white na costume and kindly bring din po an exchange gift worth 150 pesos. Para naman po sa mga kabataan, magkakaroon na po muli ng Upward Fellowship. Mamaya po yan sa ganap po na ika-1 ng hapon ng tanghali sa dako po ng multipurpose building. Ito naman po ay para po sa lahat ng kalalakihan at kababaihan. Magkakaroon po ng national na gawain. Ito po ay may temang biyaya. Ito po ay Hearts Fellowship. Ito po ay gaganapin sa February 15, 2026 sa ganap po na ika-2 ng hapon sa atin pong UCC sa Bigas Silang. Ang attire po ay semi-formal, red po for men, and kindly wear blue naman po para sa mga kababaihan. Atin pong batiin ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan para po sa linggong ito. Happy birthday po sa darating po na February 3, Sister Kim Moral. Ngayon din po, February 3 din po, Brother Arwen Son Jr. Happy birthday po sa inyong lahat. Ganyan din po, ang buong Tipas Unida Church ay taus-puso pong nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya po ni kapatid Ella Sabit sa pagyao po ng kanilang ama, si Brother June Sabit. Dalangin po natin ang kalinga at kaaliwanawan ng ating Panginoon ang siyang sumainyo sa panahon po ng kanilang pagdadalamhati. Ngayon naman po atin pong i-welcome ang atin pong mga nakasama sa ating pananambahan. Kung maaari lamang po ay tumayo at kumaway sa kapulungan. Tinatawagan po kapatid Marvil Loberial and Brother Ezekiel Balderrama. Muli po, welcome po sa atin pong Tipas Unida Church at welcome back din po kay Brother Joseph and Sister Rai Baile. Ayun po, nandito po sila sa may right side. Yan. Atin naman pong tinatawagan ng atin pong Sister Cariza Santa Ana for our NOAA Project Raffle. Yan, maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta sa ating pong NOAA Project at para po sa pagbabalik po ng pasasalamat, tayo po ay magkakaroon ng raffle for sa mga patuloy po na sumusuporta at patuloy po namin kayong ine-encourage na punuin po natin, sama-sama po nating pagtulungan na mapuno po natin ang ating pong building blocks na nasa likod para po sa ating pinapangarap na church. Yan po, pwede pong bang bumunot ang ating Dr. Nep Ordonez. And congratulations to Ate Ana E. Ate Ana, congratulations po! Yan, muli maraming salamat po at tayo pong lahat ay tumayo.